Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sabay-sabay. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of all that's left. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, sa inyong ginawa para sa amin, Panginoon. Panginoong Jesus, na namatay para sa amin, na buhay magmuli. I pray, tindihan namin ng lubos ito, Lord. May share din po sa iba. Kayo pa magpala, kayo mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Again, congrats sa mga nano, ha. Butihan niya pa po. This time ay mahina, no? So, part 2 po, no? Tayo natin ulit is Now is Christ risen. Ngayon naman, ang Panginoon, ang Kristo ay nabuhay magbuli. Nabuhay. Subtitle natin, What the Resurrection of Jesus Should Mean to Us. Yan po ang ating mga topic, mga points. Number 1 kanina, we should understand the importance and the significance po ng resurrection. Pangalawa naman is we should what this resurrection should mean, that it is the fulfillment of scriptures. Sabihin, hindi lang basta ito kwento. Ang scriptures, of course, kung nagtitiwala kay scriptures, yan ay napaka dakilang literature, makatotohanan, madalas na po nasubok yan, no? Kaya maganda yung kanta natin, The Bible Stands. Totoo po yun. Pwede nyo po subukin din. Pero masusubok nyo talaga yan, ha? Mapatunayan yung totoong scripture. So, kung wala pa kayo sa ganong level ng understanding, ayan college na, ano nyo rin? Huwag nyo, kasi minsan, baka yung iba sa inyo, dito lang, umuoo lang kayo, naniniwala lang kayo, kasi baka magalit si pastor. Ang pangit naman. Man, alamin nyo pa sa sarili, patunayan nyo, kasi pag convince kayo, or tawag nga sa English, sold out, ibig sabihin, talagang naniniwala kayo. So, hindi kayong tipong kayang pilitin, magkukusa kayo, malalim yung pangunawa nyo, at pagsunod din, it follows, no? Anyway, pangatlo is, again, the resurrection is a proved and provable and credible, wala pa lang ano yun, no? O yun na yun, event, pwedeng ganun, no? So, nakita natin kanina, may mga eyewitnesses yan, di yan something na kwento-kwento lang. At actually, madali ring patunayang mali, kung mali. Kung hindi totoo, madali siyang patunayang hindi totoo, eh. Pero, amazingly, sabi nga ng mga nag-aaral niyan, yung New Testament po, isa yan sa, hindi lang masabi nilang totoo, eh. Kasi, yung mga nangyari nung mga kasabayan ng scripture, ng gospels, and then yung mga succeeding literature nga, gospels, and then yung mga letters, epistle. Alam nyo ba, yan ang isa sa mga pinaka-preserved na tawag dito, ancient literature. Ibig sabihin po, for example, kumpara nyo yung mga works ng mga Greek, kunwari, sino ba yung ganun, Troy? Si Homer. Lala nyo ba yun? Si Homer. Hindi tatay ni Bart Simpson, ha? Ayun po yun. Sobrang sikat, tama ba? Homer nga ba yun? Siya yung nagsulat ng medyo maraming literature, Odyssey, yan, Odyssey, and then yun nga, yung Troy, yung, basta yung mga ganon. So, alam niyo gaano linaw yung kwento nun, di ba? Kaya nga naipasa-pasa din yun, pero still, kung kukumpara mo sa New Testament, walang-wala yun, kulang-kulang yun. Itong gospel, kaya nga na-preserve to, tsaka mga epistle, kasi ginagamit, by the way, ba't nandiyan ka? Palke. Sige, diyan ka muna, next time, ha? Tabi mo si Ana. Tsaka si Mark, ha? Pinagbigyan kita ngayon. Okay, nasa na ba ako? So yun, ganun po yun. Kasi maganda pag dito ka iba yung talsik ng laway dito, eh. Hindi, iba yung dating talaga. Kaya sa amin ganun, eh. Mga bago actually yung ano. Anyway, sana ako yun sa prove and provable, credible yung resurrection na yan. Okay, again, yung tatakil din natin yan sa ating Historicity of Jesus Christ seminar upcoming, no?
So, kahit sa batas, ang ganda niya ng mga binabasa kong ganyan, na kahit nga yung mga medyo liberal na Kristiyano, hanga sila dyan. I mean, walang may takot, walang makakatanggi, nagmumukhang tanga yung mga nagpo-propose na si Jesus ay something na hindi totoo. As in, pag scholarly na yung usapan, nagmumukha silang tanga. Kasi nga, walang, sabi kasi nung bagong Kristiyano ako, the fact na, of course, bata pa ako, nasa 20s lang ako, isa sa mga pangungusap sa akin ng Panginoon, paano ko na maisigurado yan, tapos aalis ka pa sa dating Catholic, and then, parang venture ka dyan, di ba? Magtataya ka dyan, parang ganon. So, ang revelation sa akin doon, parang, kasi nasabi natin, may mga peke pala to, peke to. Ang revelation sa akin doon, kung may peke, may tunay. At yun nga nakakamangha. I mean, kitang-kita mo itong mga peke na pinipeke lang nila, pero bakit nagpapatuloy pa rin sila? Para bang wala silang choice? Parang ganun yung sabi ng salita na, nakalimutan ko lang, pero ano sabi doon is, there's no counsel against the Lord. Ibig sabihin, wala kang magagawa eh. Sabi rin doon is, if God be for us, who can be against us? Sa Tagalog, paano ka lalabanan kung kasama mong Panginoon? Wala silang magagawa, literal. Kahit po pag nagkakita kayo na experience kayo ng makinig kayo na nagatalo, for example, di debate, Kristiyano, tsaka non-Christian, mausukat mo, again, kung ligtas ka rin, tsaka kung ano ka, at least honest ka, mausukat mo, matitimbang mo, wala talaga sinabi yung mga nag-aagog against sa scripture tsaka sa Diyos. Tandaan nyo yan. So, kaya nga nangihinayang ako, minawawala dito, isip-isip ko lang, ano bang pinagpalit nito? Amen? Though itong dalawa to, medyo naalala ko tuloy yung kaya pala mataas ka eh, no? Pero yung sabi ko, hindi, baka magkaroon ng misunderstanding ha. Sabi, seryosohin yung hanggat kaya. Ang sinasabi ko dito, pag pinagtimbang ka na ng teacher mo, sino man niya, kaya ang boss mo, gagawin mo yung kalooban ng Diyos na malinaw naman, o yung trabaho man yan, or you can confidently, pag ano mo lang yung Panginoon, walang palya yan. Kahit pa parang sa unan, negative yan, huwag na matanggal sa trabaho, pero kahit pa eh. Kasi yun nga maganda dun eh. Nagtatapat ka, natanggal ka sa trabaho, kaya natanggal ka sa honor. Gandang testimony nun, hihintayin mo na lang anong gagawin ng Panginoon dun. Maniwala kayo. Kaya yung mga tampo ko lang, medyo nag-backslide, tapos tumaas sa ano. Pasalamat na kayo sa Panginoon. Pero, naalala ko lang habang nag-testimony kayo, kasi si pastor noon, hindi mo masamalo, pero pag gano'n, nahulungkot, iba nga, yumaman, di ba? May mga ano kami dun eh, may member, yumaman, nag-backslide. Imagine mo yung influence nun, negatively sa church. So, palagi yung pagpapalain kayo nun, ng Diyos. Kahit yumaman ka pa eh, may balik sa iyo ang Diyos doon, sigurado. Yung nasabi ko sa inyo, sigurado yun. May mga bagay na ito kailan lang, actually merong mga kaibigan kasi ito mga sinusundan ko. Magaling mag-preach yun, pero nung basta nag-go against siya dun sa salita ng Diyos, para siya nabobo ba? Yung mga ganun po, madalas po yan, nabobobo. Madalas yan sa Bible, pinapanood, confusion, yung mga parusa ng Diyos minsan. Confusion, and then kahit pa yumaman ka, hindi mo pwede sabihin yun ang pagpapala ng Diyos. And even worse, yun nga, kung mag-go against ka sa salita ng Diyos, tapos pagmamalaki, sasabihin mo, ito ang pagpapala ng Diyos. Naku, lalong nagsisinungaling ka harapan. So, mag-iingat po kayo doon. Again, kahit mga bata pa kayo, maniwala kayo, you're accountable na. Lalo pag na nyo na yung salita ng Diyos, naintindihan nyo. Never nyong iisipin na pwede mo lokohin ng Diyos. Tandaan nyo yan. So, mag-decide tayo ng tama. Kung ano yung, kung may nagawang mali, sorry, patuloy sa Panginoon. Ganun po yan. Cycle po yan. Dapat papunta doon. Kasi yung, saan na mo to? Siguro yung mga eyewitnesses yan, di ba yung, yan, parang ganun yan, parang nababagay sila kasi pag investigador ka, lahat ng ginawa, nangyari, may trace po yan. Pagalingan na lang yan, of course. Yung iba, pag kahit binura mo yung ebidensya, sinunog mo. Pero kung marunong talaga yung nag-iimbestiga, diba? Sabi nga sa inyo, even the absence of evidence is evidence. Bakit walang ebidensya?
Di ba? May nagtago. Maniwala kayo, lalo sa Diyos, di mo pwedeng tago yan. So sana nakukuha nyo yun. Ulit tayo sa pang-apat. Ito pwedeng huling points to eh. Again, ano natin is what the resurrection of Jesus should mean to us. Pang-apat, sa verse 10. Sabi po dito, but the grace of God, by the grace of God, I am what I am. Naintindihan nyo ba yun? Ano? Actually, may ano pala yung ako. Pero hindi lang ako. May tinutukoy siya dyan kasi nga si Paul ay napaka-successful na Kristiyano. Yung tinutukoy niya doon. Okay? Kaya hindi siya nagyayabang, pero kinikilala rin niya kung ano yung ginawa sa kanyang Panginoon. Parang kanina, mag-testimony, di ba? Ba't nangyari ito? Never niyong kukunin yung glory. Kaya ako honor kasi talagang magaling lang ako. Really? Hindi ganun. Kaya pero si Paul, yung sinasabi niyang I am what I am, talagang successful na Kristiyano siya. Pero yun ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun ang sinasabi doon. And this grace which He was bestowed upon me was not in vain. Okay, so yung mga binigay daw sa kanya ng Diyos, ang maganda dito, ginamit niya, hindi na walang kabuluhan. Kasi minsan tayo, may binigyan tayo ng resources, ng pera, ng kagandahan, ng katalinuhan. Yung sinasabing yung kabaliktaran nitong not in vain, siyempre in vain, nababaliwala. Kristyano ka na, ligtas ka na, tapos hindi mo ginamit sa tama. Yung sinasabi ni Paul, baliktad siya nun, hindi na sayang yun. Kaya yun ang dapat natin gawin. Kaya sabi dito, yung point number 4 natin, ano sabi niya? Hindi niya sinayang in what way? Paano nasabi natin na hindi nasayang? Sabi niya, but I labored more abundantly than they all. Okay, so ang point natin ngayon, hindi ibig sabihin na bigyan ka lang, puro pasalamat lang. Salamat po. Uy, nagpasalamat naman siya eh. Hindi matatapos yun doon. Sabi niya, but I labored. Ano yung labor? Nagpagal, nagtrabaho. Kaya ang point number 4, yung resurrection of Jesus should be a reason for us to work and serve. Pangyayari, nabuhay siya para ako maglilingkod. Kasi katotohanan yun, pinatunayan niya na totoo yung kaligtasan natin. At ang sabi dito, but the grace of God which was with me, yet not I. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala yung sarili lang niya. Ang naintindihan niya, kaya siya ay nasa kalagayan, kung nasaan siya ngayon, tama naman kasi nga, si Paul ay matalino naman talaga, pero nagkasala rin siya ng matindi. Paano siya? Yung sa kalagayan niya na yun, naibalik pa siya, parang na-promote pa siya. Biyaya ng Panginoon, pero again, nagtatrabaho siya. Yun ang gusto sabihin dito. Kaya kung totoo ng Panginoon ay niligtas tayo, siya ay na-resurrect, siya ay siguradong niligtas nga tayo, ayun ang gagawin natin. Magpapakasarap na lang tayo ba? yung rewards natin, sigurado yung kaligtasan na sigurado. And then yung rewards, sigurado rin. Kung sigurado yung kaligtasan, yung reward kaya, pwede bang sigurado yung kaligtasan pero reward 50-50? Siyempre, kung totoo yung pinaka-basic, pinaka-mahirap sa lahat na maligtas tayo, yung mga reward na lang yan, saglit na lang sa Panginoon yan. Amen. Yun ang gusto ko sabihin dito. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Hindi tayo magpapatumping-tumping. Lalo tayo maglilingkod. Okay? The fact na siya ay na-resurrect, siya ay nabuhay magmuli, yan ay dahilan para tayo naman ay mag-labor. Medyo skip ko muna yan. Alam niyo yung pinakasikat na verse dito siguro sa 15 ito eh. Okay, pakibasa niyo nga po. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan. So, ang pinaka-ending pala nito, service eh. So, inuuna ko lang kasi yung ibang verses, nagtuturo dyan, medyo nasa gitna. Pero dyan tayo papunta. The fact na ang Panginoon ay nabuhay magmuli, sigurado yung mga pangako niya, whether be rewards or protection, dapat mag-steadfast tayo. Ibig sabihin, hindi ka
backslide na naman, balik na naman, then ayaw na naman, balik na naman, tapos parang nagsisimula ulit. Nabuhay ang Panginoon, forever na yon. Patunay yun. Parang seal yun, parang sinelyo ng ating pananampalataya. Wala na maitatanggi nun. Imagine nyo yung panahon again na yun, may mga kalaban pa rin ng Panginoon, pinapatay nga siya eh. Anong gagawin nun? Tatago nila yon? Ano nasabihin nila? Papatayin namin kayo. Resurrect nga yung tagapagligtas namin eh. Go ahead. Make my day. So, yun po yun. Kaya ang ano nun, kaligtasan, rewards, lalo kang magsisipag. Kasi parang kang nag-iipon nun eh. Talaga nag-iipon ka. Pinangako din ng Diyos ang reward. So, kaya, ayun, our labor is not in vain. Ibig sabihin nun, hindi yan baliwala. Lahat yan. Kaya hindi tayo dapat tamarin. Kaya point number 4, reason for us to work and serve. Lalo na. Okay? Amen ba? Amen. Ayun yun. So, yun nga kasi ang alam mo, napansin ko po sa mga ibang Kristiyano at sa ibang pastor kasi hindi na kumbaga ang dami ko narinig na gano'n na puro kaya tayo maglingkod sa Panginoon kasi mahal natin siya. Totoo naman. Yung kaso nga kulang po na inspiration minsan kasi ang Panginoon, di ba? Kung napansin nyo, for the last 3 years ata po ang tema natin sa ating anniversary po, rewards. Napansin nyo ba yon? Kasi nga, kung ligtas na tayo, di na pwede tayo maligtas, salamat, salamat, at salamat. Tapos magbulahan na lang tayo every service, gano'n lang tayo, praise the Lord, at ganyan. Tapos di ka naman taga-trabaho. Yan ang malala. Ang hirap nun. Kaya ulitin ko number 1, we should understand the significance of the resurrection, fulfillment of Scripture, probable and credible, and then reason for us to work and serve. So mamaya balikan ulit natin yan. So move on tayo, sabi sa 12. Balik tayo sa 12, 11 muna. Ang sabi dyan, therefore whether it be for I or they, so we preach and so you believe. Nabagitan natin kanina yan, sa yung pinapasa yung bagay na importante, pinapasa, para hindi mawala, magpatuloy. So dito tayo sa 12, kaya now if Christ be preached that He rose from the dead, so parang kumambyo siya dito. So sinasabi niya na, totoo yan. Ngayon, bakit may nagsasabi sa inyong di totoo yan? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron kahit sa church, hindi ko alam kung maliit na church siya, masyado ng malaki, may mga kumukontra. May nagsasabi, sabi niya, how say some among you that there is no. So ang haba po nito hanggang tayo, no? Hanggang verse 33. From verse 12, dito siya nagpalikot-ikot kasi nga, sinisigurado niya na kasi after na ng 30 years, sabi natin after 30 years na, si Paul na yung naligtas. So, syempre, tagal na rin nun. Marami pang buhay. Sinabi niya kanina, above 500, iba doon patay na. Pero karamihan yung buhay pa, magtanong kayo doon. Hindi yung magtiwala lang kayo sa akin. Pero yung sinasabi ko, totoo. So, patunayan yung sarili nyo na totoo yan. Nakuha niyo ba yun? Kaya ngayon kasi after 40 years, after 50 years, hindi lahat ng mananampalataya minsan, ganong kalakas, yung pananampalataya, yung iba, asa na, bakit nag-uusapan natin to? Nangyari ba tayo? Hindi ko naman nakita yan eh. At dahil doon, nagdududa na, totoo ba yun? Kasi again, may mga sekta po sa kanila na hindi naniniwala sa resurrection, yung mga Sadducees. Kung naalala nyo pa yun. Yung Pharisee, naniniwala yan eh. Though legalistic lang yung mga. Pero Sadducees, dinideny nila angels, walang angels daw, walang resurrection, walang. So hindi pwedeng hindi yung makaka-impluwensya. Kaya napansin niyo po dito, paulit-ulit ako kung ano yung mga harmful doctrine, mga false doctrine, binabanata natin para pag narinig nyo, alam nyo na yung pala sinabi pastor, may naniniwala palang ganun. Kaya hindi madali, paulit-ulit minsan dito, pero kailangan. So ito yung gagawin ni Paul for the last ilang verses, tagal. Pasadahan ko na lang, pero ang point natin is, ang resurrection is a truth to be defended from the enemies. Huwag kayong papayag na sabihin, hinimatay lang si Jesus. Ay, hindi naman yan na-resurrect talaga. Spiritual, resurrection. Yung katawan niya, andun na yun. Hindi lang sinabing,
Pero ano to, ang tawag dito, kabaligtaran literal. Figurative lang siya na buhay, ha? Hindi. As in, bodily resurrection, pinag-uusapan natin dito. Hinawakan nga siya nga ni na Thomas and others, di ba? So, okay, papaloko doon. Ngayon, yung resurrection ito, paglalaban mo. At di mo pwedeng paglaban ito kung hindi ka ganun ka-confident na totoo pala yan. Kaya ito yung pag-aaral natin ngayon, ha? From the next ilang verses, sabi dyan, ba't may nagsasabi sa inyong walang resurrection? So, pwede mong baliktarin lahat ng statement dito ngayon, ha? Pwede mong baliktarin. The opposite is also true. For example, yan ang sinasabi niya, but if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Kung walang resurrection, di si Jesus, hindi na resurrect. Kasi sabi walang resurrection eh. So, obviously, ang kabaliktaran ng totoo nun. Merong resurrection, and therefore, si Jesus ay na-resurrect din. And if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. Kung di siya nasa-resurrect, walang kwenta mga pinag-uusapan natin ito. Walang kwenta yung pananaw, walang kwenta yung church, walang kwenta yung Kristiyano. Kung hindi na-resurrect si Jesus, nakita niyo sabi natin kanina, fundamental truth to. Hindi ito something na optional. Yayanig lahat ng pananampalataya kung hindi si Jesus ay nabuhay magmuli. Ano pa? Sabi diyan, yea, and we are found false witness. Mga sinungaling kami kung hindi si Jesus ay nabuhay. Kasi lagi sinasabi namin, nabuhay siya, tapos hindi pala. Nakita niyo yun? Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If, yun nga, kung walang resurrection, or lahat ng patay ay hindi na mabubuhay ulit. Hindi. May ano lang yan, may pagkakasunod-sunod, paliwanag yan dito. So, yung mga kamag-anak dating, siyempre, namatay na, hindi pa na-resurrect yun. Pero si Jesus ang nauna bilang first fruit nga, sabi mamaya sa verse 20. Okay? And if Christ, paulit-ulit siya dito, if Christ be not raised, your faith is vain, ye are not yet in your sins. So, nabanggit kanina yung pananampalataya, walang kwenta. Pero isa sa mga ibig sabihin din kung walang kwenta yung pananampalataya nyo, di nasa kasalanan ka pa rin. Amen. Ganun yun. So, parang nabaliwala talaga lahat. Again, kung walang resurrection at si Jesus ay hindi na resurrect, obviously, hindi na totoo. Tuloy ko lang, then, they also which are fallen, yun lang din yun. So, hindi lang tayo, pati yung lahat na namatay in Christ, mga Kristiyano to, walang impyerno, walang langit dun. Wala yung parang nakaano lang yun, hindi ko alam, nasa, wala lang yun. So, kung hindi na buhay ulit si Jesus. Another one, sabi dyan, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable, sa Tagalog. Kung walang nabuhay, kung hindi nabuhay si Jesus, at itong buhay lang na to ang buhay, wala nang kabilang buhay, napaka-miserable natin. Totoo nga naman, bilohin mo, nag-service tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, tapos wala nang palang langit, naglilingkod ka pa, tinatawanan ka sa libutan, sige lang, langit-langit kayo. Yung pala, totoo pala yun, na wala palang langit, impyerno. Miserable talaga tayo. So imagine nyo, kino-contrast niya yung katotohanan sa hindi katotohanan. Amen. Para yung mga taong maaring madala sa kasinungalingan na walang resurrection, mag-isip-isip. Hindi yung something na optional sa atin. Tuloy ko lang kasi isa yung hanggang 33. Sabi dyan, but now Christ is risen from the dead. So, kung hindi, walang kwenta. Pero ngayon, sinisigurado ko, talagang, totoo, siya'y nabuhay sa mga patay. Baka malabo pa kasi. And become the first fruits of all them that sleep. Amen. So, yung mga nakikristo, later, lahat, mabubuhay din magmuli. Pero ang nauna, ang Panginoon. Ito na yung paliwanag na medyo malalim. Okay? Bakit daw? For since man came by death, by man came also the resurrection of the dead. So, maaalala natin dito si Ada, ito, tuloy lang natin kasi ni-reference niya yung katotohanan, kasi noong una hindi tayo namamatay ang tao eh. Pero, bandang huli, nagkasala si Adan, namamatay na ngayon yung tao. So, unfair naman yun. Hindi naman natin kasalanan yung kasalanan ni Adan eh. Pero maganda nito, may nagtapat din naman si Jesus, pwede din naman tayong mabuhay, magmuli. So, patas lang. Yun ang sinasabi dito. Kaya yung by man, si Adan yon came death. Kaya may kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. By man came also the resurrection from death. So, tao rin. No? Si Jesus ay Diyos, pero siya katawan tao. Pero siya ngayon, yung naging dahilan, para ngayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mag-resurrect even after we die.
Yung sabi ko kanina, pero may older. Okay? So si Jesus muna ang nabuhay muli. Later, afterward, tayo naman, yung mga nakay Kristo, ay bubuhayin din sa kanyang pagdating. Again, kung tayo mamatay bukas, wala pa si Jesus, di pa dumating second coming, sa langit lang muna tayo. Yung tinutukoy obviously dito yung resurrection, sino ba namatay? Yung katawan. Ang pinag-uusapan na dito yung resurrection. Ibig sabihin yung ating kaluluwa magbabahin sa ating katawan. Na hindi na basta katawan lang, inuud na yung katawan eh. Glorified body na yon. Okay, yung tinatawag. Then come at the end, when he shall have delivered of the kingdom to God, even the Father, when he shall, ito na, end times na to, inasabi lang niya later, pag siya bumalik, tayo resurrect, mapunta tayo sa kanya, and then after pa nun, lahat-lahat ng bagay na i-deliver na sa Diyos Ama. Yun lang ibig sabihin nun. For he must reign till he hath put all, ito, inunahon ko pala, no? Pero bago pala i-turn over, alam yung word na turn over? Sa amin, ganun yun eh. Pero bago niya i-turn over sa Diyos Ama, siya muna. Sa millennium to. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy shall be destroyed is death. So yung death, nakakatakot ba ang death? Ha? Hindi. So normally, yes, kasi nga patay na. Pero kung ligtas ka, hindi nakakatakot. Kasi ma-transition ka lang from one state to another. Pero kaya nga, kailan nga mangyayari yun? Paano tatalunin ang kamatayan? Nila tayo namamatay pag nabaliwala na yung kamatayan sa'yo kasi nga hindi ka namatay. Okay, sana sundan nyo pa. May ilang verse pa tayo doon sa point. For he hath put all things under his feet. But when he saith, all things are put under him. So medyo may konting detalye lang dito. Hindi ko na... basta sinasabi lang niya, later, yung pagkakasunod-sunod, obviously, lahat ng bagay, under kay Jesus. Ayan, ayun ang sinabi ko kanina. Itong verse 29 po, ito yung medyo pag-iingatan natin kasi ito yung, meron talagang mga part ng scripture na hindi may madaling intindihin. Kasi, kung naalala nyo yung sinabi ko dito sa about na Mormons. So, yung mga morons or Mormons, meron silang practice na kinuha dito sa verse na to at dito lang. Dito mo may baptism from the dead. Saan kaya yun? Parang maligtas din sila. So, daming errors doon. Una, hindi ka naliligtas dahil binaptize ka. Okay, number one. Ang pangalawang error nila, pati yung patay na, ibabaptize. Kunwari, yung lolo ko, ay yung lolo mo, hindi ligtas yun. Sige, ikaw yung ibabaptize ko, paano yung lolo mo maligtas? Ganun ang turo nila. Ngayon nila ba nakinig yun? Ganun ang turo nila. So, saan nila kinuha yun? Wala. Minsan dyan lang. And then, magdi-derive na sila. Magdi-derive sila, magagawa na sila ng doktrina. Yung palang mali na nga yung baptism na naliligtas di ba? Tapos gagawin pa nila, ibabaptize pa yung mga namatay na. Kasi nga, baptism for the dead. And then, nagkakamali, kasi tapos na tayo sa 1 Corinthians, na-explain ko na to, bilisan ko na lang, I believe, yung pagbabaptize dito kasi spiritually nga po, yung mga unsaved is dead. Okay? So, yung aking dyan Pero sa totoo, mahirap na daw to, na passage. But I believe, pag kinuha mo yung context, bakit tayo binabaptize for the dead? Ano yung dead? Hindi, I believe, dito yung mga relatibong patay na. Parang, balikan natin yan. May sasabihin pa siya dito, why stand we in jeopardy every hour? Hindi may sabihin pa siya dito, ito. Ito muna. If after the manner of men, I have fought with beasts at Ephesus. Ano sa palagay niyo yung beast? Pag beast sa Bible sa King James, kasi hayop. Kasi sabi niya, if after the manner of men. Okay, yung manner, kaparaanan ng tao, may nilabanan daw siya mga hayop sa sino kaya yun? What advantage it? Nakipaglaban siya, anong para saan pa yun? If the dead rise not. And then sabi dito, let us drink, ito sikat to kahit sa Old Testament, pag sinabing let us drink, eat and drink for tomorrow we die. Sabi walang pakialam, di ba? YOLO, yan. You only live once. Ano ba yan?
Yung mga unbeliever, ganun. Feeling nila, ito na yung katapusan ng mundo. Ito lang, yung mundo lang na meron. Kaya you only live once, gawin mo na gusto mo lahat. Tayo baliktad, you only live once din. Kaso, gawin mo yung para sa Panginoon kasi mabubuhay ka dito and then mabubuhay tayo ulit. Doon na tayo mag-aani ng reward kung ano ginawa natin dito sa buhay na to. So, kaya balik tayo dito. So, pabalik tayo. So, anong ibig sabihin niya ngayon ng nakipaglaban? What advantage it? Kasi pag wala namang resurrection, walang kwenta lahat ng pinagagawa mo, lalo yung mga talagang passionate ka pa. Nakipaglaban ka kay Iglesia ni Manalo, yung mga doktrina, nilalabanan mo yan. Sa soul winning ka, napaglaban yan eh. Anong saysay nga naman kung wala namang rewarding after this life? Wala. Wala na. Di ba? Pero again, hindi yun ang totoo. Kaya yun ang ibig sabihin lang na I believe. Yung kinakalaban niya, sabi ni Bad, anak ng demonyo. Pwede rin gano'n. Basta mga beast, parang mga animal. Parang pwede ito yung mga false teacher. Basta ito yung mga hayop ba? Asal hayop na kalaban niya. Obviously, hindi siya nakikipag... Alam niyo naman si Paul eh, doktrina, spiritual, so I believe in yun. No? So balik natin tayo, baka sabihin niyo, liligpasan ko eh. Yan, so 31. Sabi ko pala, hindi natin lalaliman to, no? Kasi natapos natin eh. But anyway, bilisan ko lang, I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. So, ibig sabihin, again, maganda yung maging masaya, pero si Paul kasi, grabe yung kanyang paglilingkod. Yung sabi, I die daily. Kaya pag nakakita, parang sabi niya dito, pag nakakita siya ng Kristiyano na napaka tuwan-tuwa sa buhay niya, na parang hindi siya nakipaglaban, at puro praise the Lord lang, at puro salita lang, hindi naglilingkod, pinoprotesta niya yon, yung sinasabi niya. Kaya siya naman, kabaliktaran, die daily. Ibig sabihin, para siya namamatay everyday. Bukod sa nagmamalasakit siya sa mga kaluluwa, nagsasakripisyo pa siya araw-araw. Okay, so balik tayo sa 30. Anong isabihin ng Jeopardy? Yun nga. Pag naglilingkod ka, lagi kang sa kapahamakan. Ayun na ngayon yung baptism of the dead. Ayun na yun, I believe. Yung mga unsaved yun, tsaka yung mga sabihin patay, parang walang kapangyarihan sa kasalanan, tsaka sa kumbaga, alam niyo yung patay na no? Walang magawa, walang kakayanang gawin spiritually. So kaya nagbabaptize tayo sa patay. So basically, pag may binaptize ako dyan, binabaptize ko siya para sa mga unsaved. Para pag na-disciple to, na-baptize, maging member, nagtapat, na-train, para kanino ba yan? Una sa Panginoon, pero para din sa mga dead. Okay, mga unsaved na pwedeng at dapat maligtas. Boom. Yung mga ganung bagay, no? Kaya anyway, kaya ito na, dito na nag-consummate po yung warning ni Paul. May kalaban siya, may kalaban yung doktrina ng resurrection, kaya dapat natin paglaban. Kaya sabi niya, be not deceived. Huwag kayong paloloko. Kasi yung mga evil communication, masamang pangungusap, hindi lang po yan, madalas sinagamit natin sa magmumura, di ba, ganyan, yung bad communication. Totoo din naman yun. Kaya sa context ito, matinding evil yan. Ibig sabihin, yung binabago ko sa yung doktrina nyo. Kung tama na yung pinaniniwala ni Christian, tapos kakausapin siya ni Rain. Hindi naman actually ganyan yan, ganito yan. Alam mo yung resurrection, figurative lang yan. Si Christian yan, ganun pala yun. Tama na nga siya ngayon eh. Kasi kukurap pa na itong isa. Kunwari lang yung sinasabi dito sa matindi dito, hindi lang ito nagmura. Yung mura, minsan ano nga lang yun eh, expression lang eh. Again, masama pa rin Pero lalo na yung sinasadya mo, para lang bida ka dyan, tauturuan mo ng mali yung isa. Evil communication yun. So nakita nyo na ngayon yung, ng ganda ng context pala niyan. So yung good manners, ginagawa natin tama, tapos ikukura pa tayo. So again, ang sa atin lang topic ngayon, yung resurrection. So maraming pwedeng i-corrupt sa atin na aral na maganda, pero mag-ingat tayo doon. Amen? Ano yung point number 5? Truth to be defended, yung resurrection doctrine, and everything else actually, pero especially yung resurrection, paglalaban natin, dedepensahan natin yan. Napaka-importante yan.
So, meron, ano ba yung particular na ano? Mga false doctrine, false churches na kinakalaban yung resurrection. Basta yung Catholic, tinuturo naman yun eh. Yeah, pero anong effect sa kanila nun? Wala lang. So, parang dinidescribe nila yung katotohanan, pero hinahayaan nila yung katotohanan na nakatago sa dilim, tapos pinag-uusapan lang nila na parang wala lang. Hindi nyo ba yung parang wala epekto sa kanila? Kasi ang unang-unang maligtas naunahan ko yung sarili ko. Ang unang dapat mangyari, yung tanong na dapat tanungin ng mga tao, para saan ba yan? Wala lang, hindi ganun. Maligtas, para sa kaligtasan natin, ba't nila inaano yun? Parang they put a cover, smoke screen sa harapan ng tao, kaya ba't nga namatay? Bahala, para sa kaligtasan natin, ligtas ka ba? Ah, ganun ba yun? Oo, yun na isip mo. Kung para sa kaligtasan natin yan, ligtas ka ba? Hindi. Nakikita niyo ba yun? Kaya point number 6, pasok to, no? Sa... Ba't ako bumalik? Dali, okay, may nakalimutan kasi ako dito. 17 to 19, balik lang tayo. Ano pa yung resurrection para sa iyo? Anong ibig sabihin ng resurrection para sa atin dapat? Una, importante yan. Dapat maintindihan natin, importante yan. Dapat makita natin na fulfillment of scripture yan. Pangatlo is, yan ay provable at credible na event, no? Sa history. And then, dahilan po dapat yan na tayo ay maglingkod ng gusto. And then, yan ay dapat ating depensahan. Pero babalik tayo ng konti. Ano pa dapat yung resurrection sa atin? Nasabi po dyan, yung kanina, no? So, if Christ be not raised, your faith is in vain. So, walang kwenta. Ano yung kabaliktaran yan? Ang totoo kasi ay si Jesus ay talagang na-raise, na-resurrect. So, hindi yan vain. That is profitable. At wala na tayo sa kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi ka napupunta sa impyerno dahil sa kasalanan mo. And then, hindi rin tayo yung walang kwentang namatay lang. And then, yung anong kabaliktaran ng miserable? Masaya. Kaya ang point number 6, yung resurrection ay dapat source of joy mo. Actually, may kinuhaan pa ako nito eh. Hindi ko lang nalagay. Verse 33. Andayo tayo sa 33:21. Ito, 20 mamaya na to. So, 19. Hindi ko makita. Basta, hindi tama. Yung kabaliktaran ng miserable, dahil nabuhay si Jesus, hindi tayo miserable. Ano meron tayo? Joy. Okay? Dapat masaya tayo, amen? Tingnan nyo kamukha. Ay, kamukha nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Masaya ba? Sinong hindi? Stephen. Sinong katabi ni Stephen? Pakitingnan nyo, masaya. Masaya? Hindi. Kung ligtas ka, dapat masaya. Kung totoo yung resurrection, dapat yun yung source ng joy natin, matutuwa tayo. Kasi wala nang magagawang kalaban eh. Amen. Sa totoo lang. Alam nyo, kaya iwasan nyo po yung mga sina-obserbahan ko rin, yung mga dito. Kahit sinong other Christian groups na hindi sigurado sa kaligtasan, pansinin nyo yung mga salita nila, huwag nyo gagayahin. Parang inahagingan lang lagi nyo yung kaligtasan eh. Iwasan nyo po yun. Pag ikaw totoong ligtas, ang saya mo. Kahit hindi yung ano lang, hindi OA na ligtas ka, masaya ka dapat. Sa inyong point number 6 na hindi ako nagkakamali na miss ko yung yung pinaka-source ko rin dito. Ito ata sa bandang huli ito eh.
Yung rejoice. Anyway, basta kung ligtas ka, totoong si Jesus ay nabuhay magmuli at therefore ligtas tayo. Dapat tayo maging masaya. Amen. Amen? Sige po, dito tayo sa last. Pero mahaba pa to. Huwag kayong mag-rejoice. Last pa tayo. So verse 22. Last point, pero mahaba na naman. Medyo bumalik tayo. Ano ngayon kung siya ay na-resurrect? Ha? So yes, tayo ay naparusahan at maparusahan kung di tayo maliligtas, ha? Dahil kay Adan, sa ginawa niya, therefore tayo din kasi nagkasala. Yung pesa maganda dito, si Kristo naman ay, siya naman yung dahilan para tayo maging made alive. Anong reference ng made alive? Buhay naman tayo. Spiritual yan. Sa paanong paraan tayo namatay kay Adan? Kasalanan. Therefore, ang kabayan ng kasalanan ay, dahil si Kristo naman ay nabuhay magmuli, tayo ay maari ng mabuhay. Ngayon, mga kausap dito, mga Kristiyano na. So, tayo ay ligtas nga. Kaya point number 7, last. The resurrection of Christ is the ground for the salvation of our souls. Amen? Sinabing ground, dahilan, or parang siya yung nag-trigger dahil siya ay namatay muli, namatay at nabuhay magmuli, tayo naman ay naligtas. Amen. So kaya masaya yun. So ngayon, ang 35 to 55, yun po yung tema, okay? So, isa-isay natin. Maglit lang to. Yan. Yung iba nung tatanong, paano nga tayo mabubuhay? Anong klaseng sinasabi ko kanina, anong klaseng katawan yan? Yan. So, tinatanong din niya, legit naman yun. Kasi nga, kung alam mo lang ay yung katawan and then spirit, hindi mo alam yung pag nagdikit na yan, ano ba yan? So, ito na yung pinaka-explanation dyan. Kung di na nagkakamali, wala na ibang explanation sa Bible. Ito lang. So, subukan natin intindihin, ha. Ulit lang po ito. Ngayon, itong 36, sinabihan pa ng full, no? So, hindi po si Paul ay hindi yung tipong parang classmate nyo sa high school na lahat ng salita lahat ng start ng salita po mura. Hindi ganun to, ha. Sinasabi lang ni Paul na daw full kasi parang matrigger yung ating mag-isip tayo. Ba't sinasabi ako pag ganito raw yung tanong mo sa verse 35, para kang full? Kasi, ang iniisip mo lang, pag ganito yung line of thinking mo sa 35, paano tayo mabubuhay? Anong klaseng body yun? Kaya sinasabihan niya, huwag kang ganyan mag-isip. Foolish thinking yan. Kaya ngayon, intindihin natin na kung anong klaseng body magkakaroon tayo. So again, ito ay para nabanggit natin kanina mabilis lang. Ito naman is para lalo natin ma-appreciate. So number 1, sabi dyan, that which thou sowest is not quickened except it die. So sa Tagalog, pag ikaw ay nagtatanim, sino nagtatanim dito? Kunwari ay, yung kinain natin kanina. Kung ano may ako na, kalamansi. Yung buto ba ng kalamansi, yan ba ay tutubo? Kung hindi yan, mabubulok muna. Hindi na mabubulok, pero parang nabubulok eh. Parang mamatay, di ba? Yung kunwari, apple naman, hindi naman pwedeng apple pa rin yan. Pag binunot mo yung ugat, apple pa rin sa baba. Hindi, mabubulok, hindi mo na makikilala yung ugat na lang yun eh. Isa sabi dito, so ganun din naman natin katawan. Nakikinig pa ba? Iba, antok na eh. Sarap kasi ng ano niya eh, kinain niya eh. Ganito yan, sabi niya. Yung katawan natin na mag-inherit ng langit, hindi ganyan yan. Yan ay mamamatay. Matutunaw, mabubulok, pero may tutubo. From that body, magkakaroon ng panibagong ibang klaseng katawan na. Hindi ganyan. Hindi exactly ganyan. No? Pero yung may pagkakapareho pa rin. Of course, may kamay ka pa rin. Hindi ka magiging alien. Kaya I said, that which is thou sowest, yung tinatanim mo, hindi yun yung tutubo. Okay? So, itong ang example, yung wheat or grain. Yung grain, parang buti lang. Pag tinanim mo yan, mawala yung grain, pero tutubo, magiging bagong
object, which is ang halaman. Okay, so but God gave it the body as it had pleased Him, and to every seed His own body. So, isabihin ang Diyos ang mag-frame ng ating bagong katawan. So, ito, sa ulis lang, sabi niya, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and other birds. So, medyo pinaprap niya tayo na magkumpara-kumpara. Nakakita na ba kayo ng anong pagkakaiba po ng flesh ng isda? Isda una, di ba? May scales, hindi lahat, di ba? Pero, mamamangha ka dyan, yan, especially gills. Kaya sila nakakahinga sa ilalim. Ang malaking pagkakaiba nila sa tao is, nga, mayroon silang gills, na kailangan din nila ng oxygen, pero nakukuha nila yon sa tubig. So, ibang klase yung pag-process nila ng oxygen, pero still, flesh pa rin yun. Ibig sabihin, may laman sila, hindi exactly katulad ng sa atin. Sinasabi nun. So, inaano nila tayo, kumpara mo yung birds. Nakita mo yung birds. Anong pagkakaiba ng birds sa tao na naman? May buto rin yan, pero magaan. Alam nyo ba yun? Magaan ang buto ng bato. Buto. So, may pagkakapareho, pero may pagkakaiba. So, ito, medyo mas malaking talon na to. Alam niyo, may celestial. May mga nasa sa langit. Okay? And terrestrial. Ano yung terrestrial? Terrain, terra. Baka, lupa. So, yung mga katawang makalangit, katawang magkaiba yan, sabi niya. So, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Hindi sinabing pangit yung nasa lupa, sinasabi lang, magkaiba yung kanilang features. Okay? Haba nito. Habang kinukumpara natin ito, imagine nyo na. Kasi nga, nabanggitin natin ito dati, kung ikaw, si Pastor Lito kasi lagi illustration niya. Ang reklamo niya, maliit nga daw siya. Mahilig siya sa basketball. So imagine nyo kung ilang taon niya, yun. Dinala niya yung kanyang frustration, no? Kaya sabi niya, Lord, pwede ba, bigyan mo naman ng matangkad na na height. Ibig sabihin, ganun din, may frustration ka, meron ako din discoloration dito eh. So, whatever. Yung bibigay sa atin ay ibang-iba na. Amen. So yan, ngayon naman, nabanggit na yung celestial, terrestrial, kinumpara. This sa 41 naman, lahat ng celestial, no? Mga nasa langit, ano yan? Sun, moon, stars, planet, sinabi dito eh. Sabi dyan, iba yung glory ng sun, iba yung glory ng moon, iba yung glory ng stars. At yung ibang mga stars, magkakaiba din ng glory. Ngayon, ano yung sabihin ng glory dito? So may nagsabi dito, yung ningning daw yan. Totoo yan sa context na to. Pero hindi lang ningning yan. Pero kung pag mga stars na pinag-uusapan, at iba-iba raw sila ng glory, pwede mo sabihin na ningning yun. Yung kanilang brightness. Yan. So nakukuha nyo na ba? Ba't kinukumpara anong kinalaman ng stars dito? Gusto niyang ikumpara natin para maintindihan natin at least to some degree yung magiging ating katawang spiritual. Pag sinabi ko spiritual body, nandito glorified body yung term natin dyan eh. Kasi mamaya sabihin, spiritual body, pero ang spiritual kasi parang di nakikita, di ba? So, gusto ko lang linawin na hindi nakikita. Ibig sabihin lang, galing na kasi sa Diyos yan. Na gusto sabihin. Kasi, nakikita ba yun o hindi? Mamaya, nagkakakitaan tayo eh. So, obviously, kakaibang katawan yan. Okay? Tapos nagtatagal tayo sa katawan natin. Importante yung katawan mo eh. Lalo na yung magmamana ng langit. Sana nakakasunod kayo Yan. So ano pa? So also, ito na. Bumalik tayo sa topic natin. Pag resurrection na daw, pinag-usapan natin yung ating katawan. Anong itsura niyan? Hindi na katulad niyan. Yung nung namatay ka, yun yung tinanim. Parang tinanim. Pag yan ay binuhay magmuli, hindi na ganyan yan. Hindi exactly ganyan. Pero may konting pagkakapareho. Kasi nga, ang first fruit is si Jesus. Naalala si Jesus, siya ay namatay, 3 araw, 3 gabi, nabuhay magmuli. Nakita siya ng mga disipulo niya. So may clue na tayo ano itsura nun. So may pagkakapareho pa rin. Pero may pagkakaiba kasi noong una hindi siya nakilala eh.
Nalala niyo ba yung kwento? Diba? Gardener ka ba? Parang ganun si Mary, yung sina Peter, naman. Sino ba yun? Yung Panginoon ata, ba't di nila kilala ang Panginoon? Kasi may pagkakaiba. Hindi ko alam exactly kung ano, pero meron. So ito medyo may another illustration. It is sown, yung body pa rin yan, tinutukoy Yung katawan ay tinanim sa dishonor, kasi nga, nagkakasala yung katawan na yan, makasalanan yan. Pero pag yan ay binuhay na magmuli, glory na. Maganda na. So it is sown in weakness, mahinaya, pero pag yan naman ay niresurrect na, makapangyarihan yan. It is sown a natural body. Alam niyo na yung natural body, yan. Ano mayroon tayo. Pero pag yan ay binuhay magmuli, yung sabi ko kanina, spiritual body, again, glorified body. So there is a natural body, parang paulit-ulit si Paul kasi nga inaano niya dapat maintindihan niyo yan, huwag kayo magtaka kung iba na yan. I believe na kwento na sa kanya yan, kaya ngayon mas pinapalinaw niya para sa general audience katulad natin na nakinig lang natin yung kwento sa gospel books, kaya hindi natin exactly naintindihan yun. So naintindihan niyo na yung natural body, iba sa pag ni-raise na tayo, glorified body, spiritual body. So, balik tayo sa, and so it's written, first Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. So, yun nga, parang kinumpara na naman yung ating katawan, more on like Adam. Pero pag yung binuhay na magmuli, more on like Jesus na resurrected. Inulit lang. Yung earthy, heavenly, yung describe ko, yun na rin yun. Ayan. Bear the image, yung itsura ng earth, ganyan. So, pag makalangit na yung katawan natin, mas maganda yan. Hindi yan basta yung parang nabubulok. So, wala na nabubulok dun And so, ito medyo na madalas na kokoto, no? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, hindi talaga ito, kasi flesh and blood to Now, si Jesus may flesh din Kaya sabi doon, wala na siyang blood. Wala sinabing may blood siya. Kaya description ng siya, flesh and bone na. So, hindi na sinabing blood kasi nga sa lupa ang nagbibigay ng buhay is yung blood. Ang kailan lang na natin yan, di ba? Kaya sinabi niya dito, behold, I show you a mystery. So, kung kanina pa kinuguluhan, okay lang yan kasi nakaka-relate kayo sa kinausap ni Paul. So, ibig sabihin, hindi niya sinabing madaling intindihin to, hindi, mystery nga Pero sinamarize niya ulit, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. Ito na po yung rapture. Hindi tayo lahat mamamatay ng unti-unti and then lilibing. Yung iba sa atin, lalo tayo, kumpara kay Paul kasi lahat sila matagal lang namatay Pero iba sa atin, katulad ngayon, hindi natin alam. So yung mga bata-bata, sa generation siguro, sina Shana, sina Ryzen, siguro tayo patay na. Kasi hindi natin alam exactly kung kailan dating ang Panginoon. Kung sakaling abutin nila ang second coming, sila ngayon, hindi na sila mamatay na katulad natin. So, pero, still, we shall all be changed. So, kung na, dumating si, ilang taon mamamatay? Kasi, kinakalculate ko na Sa year, I think 50 years from now, buhay pa si Ryzen, ako wala na. So, still, anong pagkakapareho namin ni Ryzen? Pareho kami ma-change. So, si Ryzen, hindi na, for example lang hindi siya na binilibing. Pero, mababago rin ako. Ako, nasa grave, glorified body, siya, bigla rin magiging glorified body. Okay? In a moment, tuwing kinawa, mabilis lang. Last trump, ito na po yung rapture. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be all changed. So, inulit yung change. Pero ang nabanggit na dito, incorruptible na. Hindi na masisira yung kasi panglangit na yun Ngayon may mga ilang panahon, nandito pa tayo sa millennium. Okay? So, still, hindi tayo namamatay. So, inulit naman dito yung incorruptible, for this corruptible must put on incorruption. So, itong tinutukoy na, balik na naman siya sa katawan niya, itong corruptible na to, magpuput on ng incorruption. Parang i-upgrade. Yan ang natin doon, di ba? Term natin. And this mortal must put on immortality. So, upgrade na mangyayari sa katawan natin, napakaganda. At isa sa mga upgrade niya, hindi na namatay.
So when this corruptible shall put on incorruption, this mortal shall put immortality, then shall be brought to pass the saying that is written. So, duda pa ba kayong kaligtasan ng kaluluwa yan? Wala na, di ba? So, from pinag-usapan natin kanina ng resurrection, na bring about ang ating kaligtasan, tinukoy ngayon yung unti-unti, yung detalye ng anong mangyayari, una sa katawan natin. Dahil alam na natin by this time, langit yan eh. Pero, bakit dinidetalye yung bagay-bagay? Yung tanong ko sa inyo. Sinong marketing dito? Bakit unti-unti nila yan? Kunwari, yung napanood ko ng yung mga nagbebenta ng property sa Ayala, Alabang. Ultimo, alam niyo yung material dito ay napakaganda. Ito po yung bato, ito po yung ganyan. At ang pintura dito, at pati yung mga ilaw, ni-isa-isa pa yun eh. Hindi pa namin nakikita. Eh baka hindi nyo nakikita, pero pag ini-isa-isa kasi na-appreciate mo. Amen? Tapos, pag pumasok ako dito, parang ganun yung ang lamig at ang ganda ng view sa labas kasi mga bahay may glass. Karamihan ng glass na lang. Yung mga poste na lang naghahawak dun sa ganda. Dinidescribe niya isa-isa yung para ma-appreciate. Ganun tayo ginagawa natin ngayon. Iniisa-isa ni Paul to para ma-appreciate na napakaganda. Bukod sa hindi mamamatay, napakaganda nga. Amen. And then ito nga, ano mangyayari sa kamatayan ngayon? Nabanggit na kanina, di ba yung kamatayan? Yun na yung huling enemy. Kaya ngayon parang aasar din na natin yung kamatayan. Dati takot tayo mamatay. Nasa yung sting mo? Oh, sige nga, patayin mo nga ako. Ito yung katawan ko. Nakita kayo ginagaya po ng mga mga sci-fi. Sinong kilala nyo yung di tinatablan? Karamihan na ngayon, ganun eh. Si Wolverine, si Superman. Lahat yung ginagaya kasi pero nakuha nila dito yun eh. Paano nga mamamatay? Paano masusugatan yung hindi na ganitong flesh? Di ba napakaganda? So kaya na-appreciate nyo. Si Jesus na resurrect, tayo next. Ang ganda nun. Pero babalik tayo ng medyo doktrina dito. The sting of death is sin. Kaya masakit po ang kamatayan kasi dahil sa kasalanan. Kaya po yung mga hindi ligtas, takot yang mamatay. Kasi paano imagine nila, anong kasunod nito? Impyerno na. O iba naman, uncertain. Ang hirap din yung hindi kasigurado. Langit ba, lupa, wala na. Nayari ka na. And the strength of sin is the law. So parang binabalik nga sa soul winning natin. Kaya yung law ay maganda po yan, pero hindi yan makapagligtas sa atin. Amen. Kapos yan. Huwag ka magtitiwala, magpapakabait ako, maglilingkod ako, kapos nga yan eh. Binabalik niya dito yung mga ligtas. Minsan nga, ang nagpahirap sa atin din yung batas para maligtas. Kaya ito na, matapos na. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So very generic. May sabi dito, yun nga, ang pinaka katapusan nito, dahil ligtas ka na, maglingkod ka na sa Diyos. Yun lang pala yun. Pero totoo nga kasi wala ka namang gagawin. Alam, maghintay ka na lang ng, ilang kaya mamatay. Makamatay na kaya ako, pangit naman nun. So kaya lahat ng ginagawa mo daw, obviously, balik tanawan natin tong, imagine nyo kung anong ginagawa itong mga Kristiyano sa panahon ni Paul. Obviously, at tinuturuan niya maglingkod. Naglilingkod dyan, iba din tinatamad din, parang iba sa atin, di ba? Minsan nangihina, minsan konti-konti, minsan. Kasi sabi niya, hindi yan in vain. Trabaho ka lang, maglingkod ka lang. Alam mo yan, hindi yan sayang. Amen. Kaya last verses na lang about the resurrection. So tayo, tingin na kayo sa oras, sakto lang eh. Colossians 3. Masaya po dyan, pakibasa, ready, go. And ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Pag tinuloy pa yan, yung kinabisado natin yan, di ba? So ngayon, ligtas ka na. Ano mga bagay na atupagin mo? Ha? Baka mundo pa rin? Oh. Kung ikaw ay, ito medyo spiritual ha, in advance niya eh. Hindi pa tayo na-resurrect ha. Pero in a way, kasi ligtas ka na nga, kung ano yung katayuan ng Panginoon, later, doon na din tayo. Anong gagawin mo? Maghahanap ka pa ba ng kasalanan, kasikatan? Ano ko?
May hanapin ko kasi kata sa lupa. Ganon. Does it make sense? Ang hanapin mo na ngayon yung makakatulong ng Diyos ay mag-glorify yung mga bagay na patungkol sa gawain ng Diyos. Makalangit, yun sabihin nun. Kung saan ang Panginoon naman yung nakaupo. So, another, tatlo lang to. No? Another 3 verses, the same lang din to. Ito si Acts 17, naalala nyo to, yung si Paul naman ay dinidescribe niya basically yung yan, nag-preach siya sa mga synagogue dito sa Thessalonica. Isa sa mga sinamarize niya daw yung ginagawa niya nung time na opening, alleging. Alam niyo opening, di ba? Pag ino-open yung conversation, alleging. Ganito yan. Ano daw? That Christ must needs have suffered and is risen again from the dead. So, very central talaga yung resurrection. Isa yun sa mga, kung isasummarize mo yung preaching niya, yun, si Jesus ay nahirapan, at siya ay nabuhay magbuli. Amen? And then sa Colossians, binasa natin kanina. Ganun din po, resurrection of Jesus. 27, sabi po dyan, to whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. The fact na siya ay nabuhay magmuli, nakikita mo yung glory niya, ikaw din ngayon, umaasa ka din. At tama lang. Kasi yun ang pangako niya. Amen? Nakuha niyo connection, yung hope. Kanina din, yung hope of glory. The last, kayo na magbasa nito. 1 Peter. Basa, ready, go. Whom by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in. Ayun. So kung alam natin, naniwala tayo sa Diyos, si Kristo ay namatay, pero siya ay binuhay magmuli. Again hindi po yun something na nangyayari araw-araw. Okay? Yun nga, isang beses pa lang nangyari yun eh. Ngayon si Lazarus, iba naman yun. Namatay ulit si Lazarus. Kaya si Jesus, nung binuhay siya ng Diyos, ng Ama, nakita niya natin ngayon yung glory. Kasi sabi dyan, nung si Jesus ay binuhay magmuli, napapurihan siya. Siya yung nabigyan ng kapurihan kasi pinatay siya, nabuhay siya magmuli. At idagdag niyo pa yung una na sinabi niya mangyayari talaga yun. Napatayin ako. So sabihin napatunayan na siya ay mabuti, makatotohanan, makapangyarihan. Kaya ngayon, ang gagawin daw natin, nakita natin si Jesus ay pinahirapan, pero naglingkod, nagtapat siya. Later, siya ay glorify. Ano ang gagawin ko? Ang gagawin ng Panginoon sa akin kung magtatapat din ako at mamatay din ako at anong gagawin ko? Anong mangyayari kayo sa akin? I mean, ganun din. Kaya ngayon, ang ating hope, ang ating pag-asa ay hindi lang carnal to, Lord, bigyan mo akong pagkain. Isa yun, pero lalo sa paglilingkod, ang dapat daw, the fact na nakita natin si Jesus ay namatay pero binuhay magmuli, saan dapat ang ating pag-asa? Dapat na kanino? Sa Bombay? Sa Bombay, laging punchline yan eh. Sino ba? Kay Boss? Kay Bongbong? Gano'n na bigas ngayon? Wala, huwag kang asa dyan. Sa Diyos ka, huwag ano. Meron daw 20 na eh. Asa nasa plastic ng ice candy. So, hindi tayo dapat ganun. Kung totoo ng Diyos, ang si Jesus namatay, binuhay ng Diyos, siya yung nag-glorify, pwede tayo makasa ng ganun. So, ibig sabihin ito, pwede at dapat kang maglingkod kahit ikamatay mo. Hindi niyo ba? Yun, so how great, sinabi ko na rin to eh. Sana na-imagine niyo yung pinagsasabi natin dito, binasa at in-interpret natin. Ngayon, anong gagawin natin? So, anong dapat significance ng resurrection? Naintindihin natin. Give glory to God always. Magtiwala sa Kanya. Hindi ko na kanina umaga, no? Nabanggit kanina na dapat mabuhay tayo sa righteousness and holiness. Kasi doon yung takot natin sa Diyos na offend natin siya kasi makapangyarihan niya pala. Amen? Amen. Lalim naman ng resurrection. Ano gusto nyo? Ganun talaga.
Yan yung resurrection chapter eh. So sana actually balik-aral na lang po ito. Tinapik na natin to dati. Pero yun po talaga yun. So basta hindi ko naintindihan yung kalahati na finish mo. Okay lang, mystery nga eh. Pwede mong habang naman yung pag binabasa mo yung Bible, makukuha mo yung iba dyan. At hindi naman tayo ngayon lang eh. Every Sunday tayo ulit dito. Amen? May Thursday pa nga. So yung personal learning mo, napakaganda niyan. Hindi yan basta-basta. At nabanggit ko nga kanina, kaya ginagaya po yan, I believe kaya ginagaya po yan ng mga, later gagayahin na Antichrist yan. Alam niyo ba yan? Eh, kala ko nga, malapit na yun. Si Pope, di ba, parang tika na mamatay. Kaya nagsabi, mamatay mo, buhay magulay. Ako, yun na yun. Hindi kaya. Yun na yun Ano nangyari kay Pope? Gumaling na. Okay, hindi naman yun eh. Hindi naman siya na-wound eh. Ewan ko lang, pero... Wala pa siyang tatayuan. Maganda. Wala pa siyang tatayang templo. So kaya nga, gamit natin yung opportunity nito para turuan natin yung mga tao para pag sa akin dumating yun, baliwala. Hindi naman yan eh. Pag marunong yung mga tao, hindi naman naniniwala doon. Unless, yun nga, after how many years na naman, hindi nagtapat yung sumunod sa atin, yung sumunod sa atin, nagtapat, maloloko sila. So, i-delay natin yan. Amen? Okay, so now Christ is risen. Siya'y nabuhay magmuli. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Kayo nabuhay magmuli. I pray, maintindihan namin ito, Lord, kung gaano importante ito, Lord, and central sa aming pananampalataya. I pray na hindi natin baliwalain. I-share din namin sa iba. The more na sinashare namin, the more na lalo lumalalim ang pag-unawa dito, Lord. So I pray na again, mga pag-aaralan namin, ay apply namin. I-share din po, Lord. Kung hindi pa namin lubusan, wala naman lubos na nakaunawa lahat ng bagay, lalo sa patungkol sa inyong bagay, buhay at resurrection din po, Lord. I pray na tulungan yung bawat isa. Ibang bagay dito ay kaya nang unawain, iba hindi masyado, pero I pray resurrection again, i-rejoice namin to, dito kami magsaya, hindi sa anong worldly pursuit ng sanlibutan, even mga churches ngayon, entertainment na, mga pansin namin. At yung ibang katuruan niyo, Lord, sa halip na matuwa kami, aralin yung purong aral niyo, Lord, nakapapansin namin, Panginoon. Iba ay nakafocus sa entertainment nga, feel good, Panginoon. I pray, focus kami rin sa, of course, pinaka-application ng yung resurrection, of course, soul winning. Dahil kami bubuhayin nyo, hindi kami kontento na kami lang, o buhay muli. Of course, minahal nyo ang sanlibutan. I pray na karamihan, Panginoon, na magiging ma-impluwensya namin, especially mga soul winner, maligtas sila. At kayo po rin magiging masaya. Hindi kami hinto, Lord, na maglingkod sa inyo. Maraming salamat sa inyong muling pagkabuhay. Kailangan po, Lord, ingatan yung bawat isa na naman for another year. We look forward sa aming 7th year, Panginoon, anniversary. I pray na gamitin yung bawat isa. Kailangan nyo rin yung mga kapatid na churches, Panginoon, na magtapat din sa inyo, Lord. Soul winning. Anniversary sa Diadem, Panginoon. Maging successful ito, Lord, at ma-accomplish ang dapat ma-accomplish. Bawat isa, maraming salamat din po sa mga nagtatapat sa inyo. At kahit yung mga nagbalik, maraming salamat po, Lord. I pray na umilis kayo sa kanila. At tulungan ang bawat isa. Kailangan po, Lord, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.